Amen. Kita ko naman yung mga kapatid ko sa pananampalataya ko, nakapangiti na naman. Bakit po? Sa mga nakaraang araw, pinagpapala ng Diyos. Mas lalo ngayong panahon na to, pagpapalaya naman po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Napapabuti po ng Diyos. At ano naman, amen, ang ating pagbigay sa ating Panginoon Diyos na buhay. Huli natin narinig, hindi kompleto ang ating pagsamba kung wala po ang pagbigay sa Panginoon. Bahagi na po niyan bilang mga anak ng Panginoon. Amen. Kaya po patuloy po tayo ng bibigay ng ating mga kasampung bahagi sa ating Panginoon Diyos na buhay. Palakpakan naman natin ang Panginoon Diyos. Malakas sa palakpak. Mas malakas pa sa palakpak sa pista. Amen. At lagi po tayo pinalaanan po ng Bible. No? Sabi po ng Aklatan Deuteronomio, Kapitulo 14, versikulo 22. At sabi niya, kukunan niyo kasampung bahagi ang inyong ani taon-taon. Amen. At yan po lagi po ang ating narinig. Amen. Inutos no, ng panahon na magbibigay sila ng kasampung bahagi sa kanilang mga ani, mga alagang hayop. Ano man po ang kanilang pinagkukunan kinabubuhay. Amen. Eh sa ating ngayon panahon, wala naman po tayong alagang hayop, pananim, pero mayroon po tayong kanya-kanya pinagkukunan ng kinabubuhay. At ang lahat po niyan, hindi po lahat para sa atin. Ang Diyos po dyan ay mayroon po ng kasampung bahagi na dapat po natin ibigay. At alam niyo po ang pangako ng Panginoon, kapag nabigay po tayo sa Diyos, may nag-isampung bahagi at napasaya po natin ang Panginoon, sigurado tayo naman nasasaya sa gagawin ng Diyos sa ating kinabubuhay. Kaya po sabi po ng Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 9 hanggang 10, ang sabi niya, parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng iyong kayamanan, at mula sa inyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng imin ay hindi nga matutuyuan. Amen. Kapag napasaya po natin ang Diyos, nagbigay tayo ng tama sa Panginoon, binigay natin sa Kanya yung kasampung bahagi. Amen. Napakagalan po natin ang Diyos sa magitan po ng mga kayamanan pong ating tinataglay. Amen. At isipin po natin ang lahat ng kayamanan kung ating nahawakan, lahat po yan ay galing po sa Panginoon. Amen. At mayroon po bahagi po dyan ng Diyos. Kapag napasaya mo ang Panginoon sa kasampung bahagi na ibigay, ikaw naman ang magugulat at ikaw naman ang sasaya sa maaaring gawin ng Diyos sa iyong ikinabubuhay. Amen. Baka hindi mo malaman kung paano ka sasaya, kung paano ka tatanong sa tuwa. Sa maaaring gawin ng Diyos. Amen. Sa iyong ikinabubuhay. Kaya po sa pagbibigay sa Panginoon, sikapin po natin na ang pagbigay po natin ay tunay na maparangalan po natin ang Panginoon. Papakaya po ang Diyos. Amen. Pagdating naman ng kanyang ibabalik sa iyo, ikaw naman ang sasaya. Amen. Kaya po magbigay tayo ng tama sa Panginoon at ipinangako naman po ng Panginoon Diyos na buhay. At sabi niya na iingatan niya ang ating ikinabubuhay. Amen. Sabi ng Malakay, Kapitulo 3, versikulo 11, hindi ko rin hahayaan sa lantay ng balang ang inyong mga pananim. At sabi, inyong mga pananim at mamumunga na nang sagana ang iyong mga ubasan. Yan ang gagawin ng Diyos. Proproteksyonan ng Diyos ang lahat ng iyong kinabubuhay, ang iyong mga trabaho, negosyo, anuman ang pinagkukunan mo ng kinabubuhay, hindi hayaan na yan ng Diyos na sasalantain at galawin ng kaaway. At patuloy na mamunga ang iyong kinabubuhay, pagpapalain ko ng Diyos, lagi kang aani, lagi nga abaw. Amen. Yan po ang ipinangako ng Panginoon. Hindi po ako nagsasabi, bagos pinabasa ko lang po ang sinasabi ng Diyos. At kapag sumampalataya ka, amen, tunay nga na mangyayari paggaganap ang sinabi ng Panginoon sa iyong ikinabubuhay. Amen. Kaya po lagi sinasabi ng Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24, ang mapagbigay ay lalong yumayaman. Kaya magbigay lang ng pagbigay para kayo yumaman. Tayo lahat. Hallelujah. Amen. At sabi po sa ating mahal na pastora, mayroon naman po sinasabi dito sa Aklat ng Hebreo. Sabi po ng Aklat ng Hebreo, Kapitulo 7, versikulo 7, hindi may pagkakaila na ang nagbibigay ng basbas ay mas dakila kaysa kanyang binasbasan. Sa ibang translation, ay sabi po doon na mas dakila ang nagbibigay
ang nagbigay ng pagpapalaki sa pinagpapala. Kaya kung magbigay tayo sa ating pastor, mas nakila ka. Hallelujah, sabi ng Bible. Kaya po, nag-aabang lahat na tayo tumayo at tayo magbigay sa Panginoon para upang tayo po ay pagpalain ng ating Diyos na buhay. Sige po, tayo po ay tumayo at magbigay po tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Bigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay. Babalik, siksik, hindi ka tumapaw. Babalik, siksik, hindi ka tumapaw. Magbigay tayo sa Panginoon tayo ay magbigay. Amen. Sige po. Nakikita po ng Diyos sa mga nagtapat sa pagbibigay sa Panginoon. Tumasa po kayo ang lahat ay pag sa inyo ng sisiklig at umapaw pa. Sige po, ilihas po natin mga kamay sa tuwing namin. Pagpupo natin, natin yung ibinigay. O hallelujah, Lord Jesus, muli Panginoon, nagto pananaping ito na ibigay kay mga kapit sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Sila ay nagtapat, O Diyos, sapagkat sila naniniwala sa iyong mga pangako nito po, Panginoon, ay pabalik mo po sa kanilang siksik-liglig at umapaw pa, O Diyos. Pagpalain mo po, O Diyos, sa kanilang mga trabaho negosyo, ano mo po ang kinabubuhay, Panginoon. At kung mayroon din po hindi nakapagbigay, pagpalain mo rin po sa Diyos, ng sagay ng Panginoon, sa sunod kong mga gawain, ay makapagbigay din naman. Salamat po sa Diyos, ingatan mo, Panginoon, at sa mahawak ng panalangin ito, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at pagsamba, sa pangalan ni Jesus Cristo rin, tuta na kami Panginoon kapagkitas. Ang lahat ng anak ni Diyos, magsabi ng ito ng mics, sa ating mga pastor. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay.